Hello mga kapatid. Kanina meron akong friend. Tapos nagre-reklamo siya sa akin about yung kanya daw mga kapatid ay hindi maayos. Parang mabuti pa raw na mag-isa na lang siya. Kesa meron siya mga kapatid na parang hindi naman siya talaga mahal. At saka piniperwisyo naman siya. Perwisyo lang. Alam pakinabang, alam malasakit, alam ganun. Sabi ko sa kanya, huwag naman ganyan. Bad vibes yan eh. So pinipilit ko lang itaas yung aming frequency. Although naintindihan ko siya. Kaya dati naman ako may idea dun sa mga sinasabi niya sa family niya. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung yung mga magkakapamilya nagtutulungan, siya tama ha. Hindi yung magtulungan na mag-agrabyado ng kapwa, kundi yung nagtutulungan gumawa ng tama, maghanap buhay, magnegosyo. Putang ina. Asenso yung pamilya yun. Kung yung bayan, gano'n. Puta, gano'n din. Masabi niya sa akin, nakakaya maging Pilipino. Base sa sinabi mo, nakakaya maging Pilipino. Sabi ko, bakit naman? Bad vibes ka na naman eh. Sabi niya, tignan mo. Nung inaaral natin nung elementary sa sibika at kultura, o sa ano mga tumatalakay sa kulturang Pilipino, yung mga nagbayanihan. Yan. Alam mo ang katotohanan dyan, sabi niya sa akin. Hindi naman magbabayanihan yan na ilipat yung bahay mo, buhati ng sambayanan, kung walang kapalit na merienda yan eh. Napaisip ako. Kasi nakakita na ako ng ganun. Hindi naman magmamalasakit yan ang walang kapalit. Punta ka siya, di ba taga Sambales ka, kanya tumulong ka dun sa mga isda na maghila ng bangka papuntang Dalampasigan. Subukan mo hindi ka nila bigyan ng isda. Hindi naman sila wala naman tutulong sa kanila. Sa madaling salita, lahat ng effort, lahat ng ginagawa, may kapalit. Lahat ng magaganda sa Pilipino, hindi siya talaga magaganda, sabi niya. And masakit man sa akin tanggapin. Yeah, totoo. Pag tinitignan ko yung kasaysayan, lahat ng tridor sa kapwa, Pilipino. OFW, naalala ko dati nung nag-aaral ako ng kolehiyo, yung isang dormmate ko, yung tatay niya nasa Amerika, na-deport because sinumbong ng kapwa Pilipino for a fee na TNT yata during that time yung tatay niya. And he has to stop na mag-aral. Ngayon, tinitignan ko yung gobyerno natin. Unang-una, I'm quite disappointed with the Filipinos kasi hindi natin, even sa sarili ko, hindi natin na ipagtanggol yung leader na nagtanggol sa atin, which is PRRD. Ngayon, tignan mo yung ginagawa. ICC na walang jurisdiction, puta, kinukuha yung mga mamamayan natin. Ngayon, magsiserve ng warrant. Putang ina, alam mo yun, para bagang nag-serve ka ng warrant of arrest galing kay Pedro na may-ari ng sabungan dun. Naggawa siya ng warrant of arrest para arrestuin si Pepe at dalhin sa kanyang sabungan at doon litisin. Di ba? Pwede ba yun? Putang ina, di ba? Sa totoo lang, ha? Nakakaurat eh. Walang paliwanag na makakapag-justify at makakapagsabing tama yan. Ever. Sa pananaw ko. Wala akong tatak at walang katanggap-tanggap sa akin. Putang ina. Diba? Si Bato de la Rosa, wala namang warrant from a Philippine court. Yung isi-serve mo, parang gawa-gawa sa recto na galing ICC. Putang ina. What the fuck? And yung mga tridor ng bayan, yung mga makapili nung araw, yung mga gago nung araw, ayan, yung sinasalamin nila Trillanes, at ng mga ng BBM administration, at ng mga kakamping. Tahimik pag nakikinabang sila, maingay pagka
the society is like that. Isang society na hindi alam timbangin kung kailan pwedeng bigyan ng konsiderasyon yung kapwa kahit may konting paglabag. Yung sinasabi ni Erwin Tulfo na bend the law. Pwede yun eh. Pero merong pwedeng paggamitan nun. Kunwari may buntis, nag-jaywalking, bawal tumawid dun. May masakit na po yung tiyan ko, nag-jaywalking, bigyan mo na ng konsiderasyon yun. Hindi ba? Pwede. Walang may ganong wisdom. Yung mga ibang tao, hindi. May programa kami, bawal daw jaywalking, huli ka, ticket ka. Pero yung putang inang mga gumagawa talaga ng kademonyan sa bahay, hindi mahuli. Pero yung mga maliliit na kaya, tangina yung mga Pilipino, napansin ko, tama yung sinasabi ng kaibigan ko. Nakita ko na yan lahat. Puta, lahat ng tao rito may katwiran eh. Wala nang sense yung katwiran niya. Ipipilit niya pa. I do not understand. And ang daming tao na akala nila matalino sila na nangangatwiran nila. Pero you have to also admit your mistakes. Sinabihan ko yung border ko kanina. Sabi ko, nasagi ng truck ng basura yung tricycle, may nakaharang eh. Bagamat walang sino mang may karapatan na sirain yung private property mo, they're doing their functions na mag-pick up ng basura, tapos hindi ka naman gumising para alisin yung tricycle mo ron. Di natural, di nasagi, di ba? Kasalanan mo yun. Sa Amerika nga, babanggain ka eh kapag ka may ambulansya tapos nakaharang ka ron. Babanggain ka ng fire truck eh. May naka-assist na fire truck. Babanggain ka eh pag harang-harang ka eh. Di ba? Bagamat tama siya na hindi naman dapat lapastanganin yung tricycle niya. Pero mali ka nga eh. Nakaharang nga dun eh. Tapos mag-ano-ano ka pa, magsasabi-sabi ka pa. Hindi. Gumising ka, alisin mo yan dun. Pag may dadaan na hindi kasya yung sasakyan niya, alisin mo yan dun. Di ba? Yun ang ano eh, yun ang lahat puta, ang gagaling eh, puta, hindi nila nakikita bagamat may katwiran ka. Pwede niya naman sabihin, oh, may kasalanan ako. Hindi ko naiharang. Pero pwede ba akong makisuyo sa inyo? Huwag niyo namang banggain o businahan niyo ako para bumangon. May mga ibang paraan eh, hindi yung iba nag-aaral ng batas, kala mo naman alam na nila yung batas ng puta, yung iba. Putang ina, hindi ko maintindihan yung nangyari sa puntong ito. Huling naging maligaya ako nung SEA Games bilang Pilipino nung sumasayaw-sayaw si Duterte na ganyan. Doon ako huling naging proud na maging Pilipino. Parang papunta na ulit ako sa parang masarap na maging Pilipino. Parang ang sarap sumunod sa batas. Ang sarap. Protektado ka ng pamahalaan. Parang naharamdaman ko na. Ngayon, tangina.